Storytime! Ang aking munting classroom. Bunga ng isang linggong paghahanda sa loob ng isang linggo ng Brigada Eskwela, naging abala ngunit makabuluhan ang bawat araw ng aking paghahanda para sa panibagong taong panuruan. Bilang isang guro, isa sa mga pinakamasayang bahagi ng paghahanda ay ang pag-aayos ng aking munting classroom. Isang lugar na magsisilbing pangalawang tahanan ng aking mga mag-aaral sa loob ng maraming buwan. Mula sa simpleng paglilinis ng silid, pag-aayos sa mga upuan at mesa, hanggang sa pagdidisenyo ng bawat sulok ng silid-aralan, inilaan ko ang aking oras, lakas at puso upang maging handa ito para sa mga batang aking tuturuan. Ang bawat dekorasyon, bawat learning corner at bawat detalye ay pinag-isipan ng mabuti upang makalikha ng isang kapaligiranang hindi lamang maganda sa paningin, kundi komportable at kaaya-aya para sa pagkatuto. Pinili ko ang isang cozy at aesthetic na tema dahil nais kong maramdaman ng aking mga estudyante ang init ng pagtanggap sa oras na sila ay pumasok sa silid. Gusto kong makita nila na may isang lugar na naghihintay para sa kanila. Isang lugar kung saan maaari silang matuto, mangarap, magkamali at muling bumangon. Nais kong ang aming classroom ay maging isang ligtas at masayang espasyo kung saan malaya silang maipahayag ang kanilang sarili at mapaunlad ang kanilang kakayahan. Hindi naging madali ang paghahanda, may mga pagkakataong nakakapagod, may mga kailangang ayusin ng paulit-ulit at may mga bagay na hindi agad naaabot ayon sa plano. Ngunit sa tuwing naisip ko ang mga batang makikinabang sa lahat ng ito, napapalitan ng kasiyahan at inspirasyon ng pagod. Tunay na ibang pakiramdam kapag alam mong ang bawat pagsisikap ay para sa ikabubuti ng mga mag-aaral. Pagkatapos ng isang linggong paghahanda, dumating na nga ang classroom observation. Isa itong mahalagang bahagi ng aming paghahanda bilang mga guro dahil dito nasusuri kung gaano kahanda ang aming silid-aralan para sa pagbubukas ng klase. Ang mga nag-evaluate sa aming classroom ay ang aming principal, administrative officer at mga master teachers. Hindi maikakailang nakaramdam ako ng kaba habang hinihintay ang kanilang pagdating. Natural lamang na hangarin ng isang guro na maipakita ng maayos ang bunga ng kanyang pinaghirapan. Habang iniikot nila ang kanilang paningin sa bawat bahagi ng silid, tahimik kong pinagdarasal na maging maayos ang lahat. Sa kabutihang palad, naging maayos ang tatagumpay ang naging evaluation. Lubos ang akong natutuwa at nagpapasalamat sa mga positibong komento at mahalagang mungkahing kanilang ibinahagi. Ang kanilang pagpapahalaga sa aming paghahanda ay nagsilbing inspirasyon upang lalo pang pagbutihin ang aming trabaho bilang mga tagapaghubog ng kinabukasan ng kabataan. Sa likod ng magandang kinalabasan ng evaluation ay maraming oras ng paghahanda, pagtitiyaga at dedikasyon. Ito rin ay patunay na kapag ang isang gawain ay ginawa ng may pagmamahal at malasakit, magiging makabuluhan ang bawat pagod at sakripisyo. Ngayon, habang nakatingin ako sa aking munting classroom, puno ang aking puso ng saya at pananabik. Handa na itong mapuno ng tawanan, mga bagong kaalaman, masayang karanasan at kwentong mabubuo sa bawat araw ng pag-aaral.